teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, no hills are too high, no seas too deep, I will shout and exalt your name. Proclaim my
the storm. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! Ayan, sige po, magsimula po na tayo sa opening prayer, Ate Esa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa malayang oras, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Maraming salamat sa opportunity, Panginoon, na makapagbahagi, Lord, ng kabutihan ninyo. Lord, we pray, Panginoon, for guidance, for wisdom, Lord, sa umaga na, Panginoon, na awit ng pag-ibig ngayong araw. Kayo po, Panginoon, ang madakila at mabigyan ng luwalhati, Lord. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan, good morning mga kapatid. Good morning. Good morning po sa ating mga manonood. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Narito na naman po tayo para po sa isa pong pag-aaral. At medyo masaya po ang topic natin ngayon. Masaya at exciting. At syempre, ganun din po yung mga kasama natin. Welcome muna natin ang mga kapatid natin. Sige, Ayan, pakilala muna yung ating mga nagagandahang QC sisters. Ayan. Umpisahan ko na sa, syempre yung malapit sa aking puso. Ang aking ina. Mama, go. Good morning, Jesus. Ako po si Helen Nohu, sister wife po ni Brother Eno, tsaka yung mga anak ko, thank you, Lord. Si Esa, si Aiden. Lima po silang lahat. Ayun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 5 Hindi naman po, 5 lang po. Ayan, si sister. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Thank you Lord po at narito muli po kami. Ako po si Teresa Ramos po ng Fairview, Quezon City. Thank you Lord po na dito po kami. At magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po, sa lahat po ng dako. Thank you Lord. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood po. Ako po si Corazon Cardones from Fairview, Quezon City. Pinakamaganda. Thank you, Lord po. Live pala to. Good morning, Jesus. Ako po pala si Queenie Katakutan from QC. Binabati ko po ang lahat po ng nanonood at pati na rin po ang aking family na nasa bahay. Lahat po ng aking mga anak at asawa. Yan lang po. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ako po pala si Marifel Marfa, pero ang tawag po nila sa akin ay si Sister Baby. Thank you, Lord, at nagkaroon ng pagkakataon na andito makapag-share uli. Thank you, Lord, sa ito yung binigay ni Lord ulit na para mag-glorify siya. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, sisters. Ayan. At syempre, ako po si Sister Shane. Kasama ko po si Sister Esa from Ayan. QC. QCCC na daw ang Quezon pakilala City, sa atin. Caloocan City. Talaga, no? Ayan. So, sige po sa mga kapatid. Handa na ba tayo mga kapatid sa ating tanungan? Ayan, sa ating magbabahagi. Sige, Phil, alam mo, kanina pa talaga sila handang-handa. Pinaghandaan po nila ito. Oo. Mga ilang araw na silang hindi makatulog. Ayan. Sige, so yung topic po kasi natin ngayon is matatagpuan natin sa Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Yung topic po natin is nung time na si Peter ay naglakad sa tubig. No? Na isang medyo mabagyong gabi. Ayan. So, alam niyo kasi mga kapatid, at aware naman tayong lahat, no, na sa ating buhay Kristiyano, minsan maaraw, minsan ulan, minsan sagana, minsan kapos, di ba? Minsan may bagyo, minsan naman may pagdiriwang, iba-iba. Ayan. So ngayon, yung topic natin is mag-share tayo, ano nga ba yung ginawa ng mga kapatid natin or ano nga ba yung mga experience nila sa panahon ng bagyo. Naku po, medyo mabagyo pala talaga yung topic natin ngayon. Tamang-tama sa panahon ngayon, Ate Shay, nasunod-sunod ang bagyo. Ayan, simulan na po natin yung tanungan. Ang unang question po natin, no, sa buhay po ninyo,
meron na po ba kayong karanasan na parang nasa gitna po kayo ng bagyo and parang nalulunod na po kayo sa dami ng isipin? Ayan. Tawagin ko po unang-una si Sister Terry. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay naging member po dito po sa Comfy Family. Thank you, Lord po talaga na ako po ay Kanya pong tinawag at pinili. Alam naman po natin yung lahat na talagang pag tayo po talaga ay nagkakaroon po ng maraming problema sa buhay, totoo nga po yun na talagang simulat sa pulpa talaga, ang masasabi ko po na hindi naman po tayo talaga na nawawala ng pagsubok o sabi nga bagyo nga sa buhay, no? At ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya dahil simulat sa pulpa po nung bata pa po ako, talagang marami na pong pagsubok na dinaanan. At simula pa lang po nung nag-aaral, talagang alam kong nandyan po si Lord na laging gumagabay at pumapatnubay po sa akin. Dahil ano po kasi, nag-iisa lang po kasi ako. Oo, nag-iisa lang po ako kasi single parent lang po. Yun po. At thank you Lord naman po dahil yung nanay ko po ay talagang matyaga naman po talaga siya na talagang binigyan niya po ako ng buhay na talagang maayos naman po at talagang naging, masasabi ko rin na masunurin din po. Hindi naman po ako sa kanya na talagang kung ano yung inano niya sa akin, itinuro, ay sumunod naman din po talaga ako. At simulat sa po naman po, ipinakilala niya sa akin na wala pong ibang Diyos kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil natatandaan ko po na nung bata pa ako, lagi po kaming nagsisimba tuwing linggo po. Yun, kaya thank you Lord. At masasabi ko na talagang nagsikap po ang nanay ko. Kahit dalawa lang po kami, siya po ay talagang nagsisikap para sa akin at para sa amin din po. Nagkasambahay po siya at kasama rin po ako. At thank you Lord po kasi habang nandun po kami, ako po ay pinag-aaral po yung pinagkakasambahayan po niya. Kaya thank you Lord na may ginagamit din po kahit paano po. Hanggang sa nakatapos po ako ng high school, yun po. At saka kahit paano po nung nag-college din po ako, may nag-self-support po ako kasi gusto ko rin po sana talagang makapag-aral din po at maranasan din po yung sa pag-college po. Yun po. At nasa probinsya po kami. Kaya thank you Lord po kasi talagang alam ko po na hanggang sa umabot po ako ngayon na may asawa na iniisip-isip ko simula nung uli ako dito hindi ko napasukan ko po yung ganitong gawain. Doon ko po napagtanto at napag-isip na si Lord po yung gumagabay sa akin simula po nung bata pa ako hanggang sa magpahanggang ngayon. Dahil hindi ko, kasi pinagduktong-duktong ko lahat yung nangyari sa buhay ko. Nasabi ko, kung wala pala yung Panginoon, hindi ko mararating yung buhay ko ngayon kahit na marami akong pagsubok na dinana sa buhay, ay siya pa rin po yung gumabay sa akin upang marating ko po yung kung ano ako ngayon at kung ano yung meron ako ngayon. Dahil talagang walang-wala po kami. Pero sa probinsya po, meron po kaming kaya lang nanay ko talaga dito po sa Maynila. Ako dinala at dito po ako natuto. Pero minsan po, nagbabakasyon din po ako. Oo, pero matagal. Mas matagal yung pagtira ko sa dito sa ibang lugar kaysa doon sa amin. Kaya yun po na hanggang sa ako po ay magkapamilya, kahit na mahirap pa rin po ang buhay, pero
yun po, nandun yung pagtsatsaga, pagtitiis talaga na ang ang una ko pong naranasan na pagsubok talaga sa buhay ko, yung nandun ako nung high school po ako na nalunod po kasi ako eh. Nalunod, sister? Oo, nalunod Literal po po ako. na nalunod. Oo nga. Na talagang nalunod po ako dahil yung yung sinasakyan namin kasi nasa taga Romblon po ako sa Sibuyan, tapos sa Capiz po ako nag-aral ng high school. Tapos pag bakasyon po, umuwi ako ng Sibuyan. Pag bakasyon po, tamang-tama po, mahal na araw, kaya nagbakasyon po kami ng nanay ko. Habang kami po ay nasa sasakyan po sa bangka, hindi naman yung tawag sa amin ni pambot po ba yun? Nasunog po siya. Tapos, pero mabuti na lang po, wala pa po kami sa gitna ng dagat, nandiyan pa lang po kami sa tabi, pero nasa gitna na rin. Tapos nung nung nagkasunog, bigla po akong tumalon. Hindi ko na naalala yung nanay ko nga pala kasi medyo naglayo po kaming dalawa. Tapos ako po nasa malayo sa kanya. Kaya bigla po akong tumalon. Hindi ko naalala, hindi pala ako marunong lumangoy. Kaya talagang nalunod po ako. Na po akong natagpuan. Hating gabi na po. Kasi gabi po kami bumiyahe. Ang ganda po talaga ng panahon nun. Ang laki pa ng buwan at malinaw. Kaya yun po ang biyahe namin. Kaya nung po talaga, hating gabi na po ako natagpuan. Doon na po kami nagkita sa ospital. At dinala nga po kasi talaga ako sa ospital. Wala akong malay. Ang nakakita pa po sa akin, doon sa ilog pa lamang po yan, ipalabas na dapat ng dagat. Lasing pa po ang nakakita sa akin. Yung kamay ko na lang daw ang nakikita sa akin, kumakaway daw po ako. Kaya alam pong si Lord pa rin ang gumawa nun. Tapos ang pangalawa po. Pangalawa na pala to, sister, Opo. Tapos ang pangalawa po ay yung nasasabi ko pong yung ako po ay yung mag-asawa po ako. Talagang nandun po talaga na ang hirap po talaga ng buhay dahil yung napangasawa ko, kung mahirap ako, mas mahirap pa siya. Thank you, Lord. Sabi ko sarili ko, Lord, bakit kaya dito ako napunta? Sabi ko naman ganun. Tapos yung mga kamag-anak ko nga nagagalit sa akin. Sabi nila bakit daw po ako napunta doon sa kalagayan na gano'n. Pero sabi ko, hindi alam kung may magandang mangyayari din sa bandang huli. Pero pinagtiisan ko po yun. Sabi pa nga nung kumari ko, napakatyaga mo naman, sabi sa akin. Talagang pinagtyagaan ko po hanggang sa naging okay naman po yung buhay namin. Bagamat yung asawa ko po maraming bisyo. Pero pinagtiisan ko pa rin. Kasi syempre, naging asawa ko siya. Tapos yun nga, dahil sa mga anak ko, kaya naging matatag po ako. At ang pangatlong dumating na bagyo sa buhay ko ay yung nagkaroon po ng sakit yung asawa ko. Yun po yung nagkaroon siya ng cancer at talagang halos 1 taon na akong pabalik-balik sa ospital para samahan siya sa paggagamot hanggang sa ospital siya, ma-confine sa ospital. Kaya yun po ang nangyari sa buhay ko. Kaya hanggang sa sabi ko, kailan pa kaya ako, yung parang makakatikim ba ng ginhawa man sa buhay, sabi kong ganun. Pero, yun, sabi ko, bahala na si Lord. Kaya, yun po, hanggang sa itong nagsilakihan ng mga anak ko at nagkaroon na ng pamilya, doon ko po naranasan na at natagpuan ko ang Panginoon na nagkaroon pa ako talaga ng malalim na relasyon sa Kanya at ito po masasabi kong guminhawa rin po yung buhay ko. Kaya thank you, Lord.
Ayan, thank you, Lord. Sister, ang dami mo palang sharing. Iniipon mo lang pala, sister. Ano? Palagi nakangiti si Sister Terry, Oo. pero meron palang malalim na hugot sa buhay. Hindi talaga halata. Kasi talaga si Sister Terry, lagi siyang naka-smile. At saka halimbawa, pag kumakanta siya, ramdam na ramdam ko talaga yung bawat salita doon sa kanta niya. So, thank you, Lord. Sister Terry, second life mo na pala to. At natutuwa ko doon sa shinare mo na looking back, doon mo lang napagtagni-tagni na lahat pala ng dinanas mo na yon, sa bawat pagtangis mo, si Lord ang tumutulong sa'yo, no? Meron talagang dumarating na tulong kapag tumatawag kay Lord. Amen. No? Thank you, Lord. Sige, pakantahin na muna natin si Sister Terry kasi parang puno talaga yung laman ng puso niya. Go to Sister Terry. Amen. Thank you, Lord. Yan. Ay, pala. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggang. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Di kayang mabigkasin, kulang ang salita. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko'y sa'yo lamang. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Sister Terry. Napakagandang awitin para sa ating Panginoon. Ayan. Tawagin naman po natin si Sister Helen naman po. Ikaw na. Ayan, thank you, Lord. Ako kasi, ang matuturing kong yung bagyo or nung maliliit pa sila, yung nag-asawa kami ni Brother Ed, nung maliliit pa sila, naranasan namin yung talagang talagang mangungutang ka sa kapit. Wala ka talagang choice kundi mangutang, lumapit sa 5-6, na doon ka pala lalong mababaon, lalo kang, wala ka na nga, lalo ka pang hihilahin pababa. Yung, naranasan nila yun na, kasi, syempre, nahihiya ako eh. Ako mismo nahihiya ako mangutang sa mga tindahan. Kaya ang inuutusan ko sila, yung mga anak ko maliliit.
Sila din nahihiya kasi may naririnig din silang hindi maganda dun sa inuutangan namin. And tapos sasabay pa yung bills sa kuryente, sa tubig, na mabubutulan ka. Talagang iiyak ka na lang eh. Tapos minsan wala kayong kakainin. Kasi alam naman natin yung kay ni Brother Enol, yung nakukuha niyang love offering. Minsan nga noon wala pa eh. Umuwi siya, wala pa. Tapos sabihin niya, hanap mo nga ako mauutangan para makabalik ako sa kompi. May time talagang ganun. Kaya sabi ko, wala na nga. Nahihiya ako doon sa inutangan namin na wala kang makikiusap kasi wala kang pambayad, ganun. Basta sobra-sobra yung nararanasan ko noon na parang ang payat-payat ko talaga ng mga panahon na tas may dedede pa sa'yo, wala ka nang nakain, dedede. Yun ang mga panahon talaga na sobrang palagi kang iiyak. Sa gabi, iiyak ka na lang. Kasi kinabukasan, na naman papakain ko sa mga anak ko, gano'n. Yun yung naranasan kong napakahirap na yung bagyo talagang. Pero nung yung unti-unti na kaming lumapit kay Lord kasi si Brother Enon nun, dinadala kami dito pag lang kay Mami Ligaya. Nadala kami pag Pasko lang. Mamamasko lang kami. Pero hindi kami talaga. Tapos nung yun na, kasi malayo dito eh. Tapos nung nagkaroon sa Quezon City, yun dinala na kami doon. Doon unti-unti naramdam namin yung pagpapala, yung kilos ni Lord sa buhay namin. Dito nga sa Matthew 6:34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ayun, thank you Lord kasi talagang kay Lord ka lang aasa eh. Yung mag-iisip ka pa para bukas, hindi na eh. Alam mo, may kakapitan ka, alam ko mong may darating na tulong sa inyo. Kaya, yun, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Ate Esa, ikaw pala yung namamas ko nung nakita ko. Opo, ako kumakatok po ko sa pinto po ni Mami. Ayan. Siguro yung laging dumedede si Brother Ainel. Ikaw, Brother. Lahat naman sila. Ayan. Alam niyo, mga kapatid, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen ba? Sobra. Mahal na mahal tayo ni Lord. Sobrang mahal na mahal niya tayo. Parang si Job. Mahal na mahal ng Lord. Di ba? Amen. It's not always sunny sa buhay natin. Siyempre, maraming araw talaga na sunny, katulad ngayon, hindi ba? Parang laging napakaganda at nakakailiwanag pagmasdan ng lahat ng bagay. Pero talaga, merong mga times na papahintulot ng Lord yung mga ganyang challenges. Naalala ko nga dun sa dun sa lesson natin, sa Matthew 14, si Peter, yung backstory lang nun, konting story lang nun, kagagaling lang nila sa prayer meeting. Hindi kasi nagpakain si Jesus, di ba, ng feeding of the 5,000. Kagagaling lang nila dun sa prayer meeting na yon, nung time na yon. Pagkatapos, sabi sa kanila ng Lord, sige, sumakay na kayo sa boat. Pagkatapos, tumawid na kayo dun sa other side of the ocean. Siyempre, sumunod naman yung mga disciples kasi mahal nila ang Lord, masunurin sila. Kaso yun nga, si Jesus, gusto niya rin ng time for His own. So he left alone and went to a mountain to pray. Yung mga disciples, naiwan sila on their own. Tapos, kinagabihan, biglang umulan, lumakas ang ulan, lumakas, hanggang sabi doon, 4th watch na, umuulan pa din. Tapos yung boat na sinasakyan nila, ganon na. Diba? Kayo mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, halimbawa, nasa gitna kayo ng dagat. Si Sister Pampang pa lang yun, diba? Pero imagine niyo noon, si Peter, nasa gitna na sila ng dagat. Tapos 4th watch sa Bible, pag sinabing 4th watch, mga 3:00 na yan ng umaga hanggang 6:00. Simula gabi hanggang 3:00. Ganon, umuulan. Ano mararamdaman nyo? Makakaramdam ba tayo ng takot? Diba? Pag-aalala?
mga pangamba. Tsaka siguro mapapaisip ka, nasa na si Lord? Pinasakay niya kami dito sa boat para tumawid kami dun sa kabilang dako ng Pampang. Pero bakit wala siya? Hindi namin siya kasama. Minsan kapag dumadanas tayo ng pagsubok, minsan ganun yung pakiramdam natin, di ba? Na parang iniwanan ka sa gitna ng dagat and you have nowhere to go to. Di ba, katulad niyan, yung kwento yung mga Sister Helena, si Brother Enol, parang pag uwi ng bahay, magtatanong, di ba, saan ka ba pwedeng makahiramhin, di ba? Talagang minsan dumarating yun sa buhay natin. Pero nakakatuwa kasi biglang nagpakita si Jesus. Biglang nagpakita ang Lord. Just in the middle of that sitwasyon na yon. At ano sabi niya? Do not be afraid. Here I am. Diba? Ako to. Ako yung nagpahintulot nitong bagyo. Ako yung nagpapunta sa inyo dun sa boat. Diba? Ako yung nagpahintulot nitong bagyo. Bakit kaya ginawa ng Lord yon? Siguro, ako lang sa akin lang to. I think it's really one way to show yung glory niya. Na He has power over nature, at saka minsan feeling natin, di natin siya kasama, parang malayo siya. Pero ang totoo, nandyan siya. Kahit nandun kayo sa boat na parang hindi mo alam kung nakikita ng Lord, di ba? Nasa boat. Kasi ang layo niya Pero ang totoo, bawat isa sa atin, di ba? Yung Sister Cora, alam ng Lord kung nasan ka ngayon sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Di ba? Alam ng Lord kung ano lahat ng pinagdaraanan mo. Hindi ba? And ang gusto niya is, lagi lang tayong tumingin sa Kanya. Kasi siya mismo, lagi niya sinasabi sa atin is, come. Diba? Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest. Diba? Sabi sa Matthew 11:28. Diba? Come to me, lahat kayo na walang makain, walang pambili ng pagkain. Sabi ni Brother Enol, yung mga G na G, gipit na gipit. Hindi ba? Come to me, kayo na mga dumaranas ng pagsubok sa health ng family, merong nakatanggap ng mga bad news about your family or sarili natin, minsan yung health natin. Come to me, kayo na nagkakaroon ng problema sa mga pamilya, sa mga anak, na minsan hindi natin alam kung anong klaseng panalangin pa yung kailangan natin ipanalangin. Hindi ba? Nandun lagi yung paanyaya ng Lord sa atin na come. Nakakatawa yung sharing mo. Kasi ngayon, naalala ko pag sinabi ni Brother Enol, ano na tayo? Nakaka-L na. Kasi thank you Lord kasi yung dalawang anak ko na lang yung estudyante ngayon, pareho ng college. Kaya tatlo na yung aming napag-graduate, kaya nakaka-LL na rin kahit. Thank you Lord. Kaya grabe po talaga yung pagkilos po talaga ng Panginoon sa buhay namin. No? Sunod ko lang po yung sharing ng nanay ko kasi na-experience po talaga namin. So talagang kitang-kita po namin kung paano kumilos ang Panginoon from wala to... Hindi naman po kami sobra-sobra ngayon, pero alam niyo po yun, kumbaga naiahon na po kami ng Panginoon dun sa sitwasyon na yon. And ngayon po, nagagamit pa po kaming magkakapatid for His glory. Kaya thank you Lord po talaga yan. Ayan, thank you Lord. At dahil dyan, tawagin na po natin yung aking nanay para awitan ng ating Panginoon. Thank you Lord. Oh Lord my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Because you created all things, and I will come to worship you. Oh
Lord my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord my God, you deserve to be honored. Glory and powers belongs to you, because you created all things, and I will come to worship you. You alone are the God of all creation. You alone are my salvation. Everything came into existence and was created because of your will. You alone are the God of all creation. You alone are my salvation. Everything came into existence and was created because of your will. And was created because of your will. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. Batiin po muna natin ang lahat po ng may birthday ngayong araw. Ayan. November 23, 2024. Happy birthday po, kina? Sis Kay Villanueva, Brother Ian Abena, Brother Adrian Dalusong, Brother Eman Estanislao, Brother Ezekiel Gicaro. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday mga kapatid! Enjoy your day! Happy birthday po! Brother Bong, Birthday. pasok! Happy birthday! Mga kapatid! Happy birthday po mga kapatid. Ayan, ituloy na po natin yung atin pong katanungan para sa ating mga sisters. Tawagin ko naman po si Sister Cora. Ulit po, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you Lord po at nabigyan po ako ng pagkakataon. Talagang wala talagang, hayag na hayag talaga sa Panginoon ang mga personal natin. At thank you Lord. Ito pong itong nga sis yung tanong natin. Ano po, kung meron na po kayo sa buhay nyo na karanasan na para po kayo nasa bagyo, na parang nalulunod na po kayo sa dami ng isipin. And ano po yung mga verse na Verses. nagpatatag sa inyo? Yun sa una na muna ang isasagutin ko. Ang na-experience ko lang po kasi,
Siyempre, hirap din ng buhay. Kailangan ang pinaka mahirap kasi yun yun sakit sa puso, sakit sa dibdib at isip po. Kasi tungkol po ito dun sa at yung galit mo dun sa taong hindi, para po sa akin, sorry po Lord, sa taong hindi karapat-dapat talaga. Ito po yun, ko po, biological father ko po. Yes, sarili kong ama, yun ang po sa amin. Kasi mula nang maliit pa ako, hindi ko talaga siya nakita. Kasi ito yun yun kung sa ay responsableng ama, kung di nang bubugbog ng asawa, is babaero pa. Nandun na nga yung niya. Kaya, yun buhay ko, mulang maliit pa, hanggang sa nagkadalaga ako, hanggang sa nakapag-asawa ko, dala-dala ko yun, yung impact sa akin. Kaya minsan yung pamumuhay mo, araw-araw na apektuhan. Minsan nga yung relasyon mo sa ibang tao, dala-dala mo yun kasi yung nasa isip mo yun, nasa puso mo. Kaya minsan, sorry Lord kasi minsan, kapitbahay mo na may nag-aaway mag-asawa, ay sasabihin mo, iisipin mo na lang, ay kung sa akin yan, layasan ko yan, patayin ko yan. Sorry Lord. Yun talaga nabibigkas sa mga bibig ko. At minsan nga po, pag kami nag-aaway mag-asawa, ayun din po ang nabibigkas ko. Sabi ko sa kanya na, sige nga, wag mula ako saktan at talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Talagang yung attitude ko, yung pag-uugali ko, yung pakikisama ko sa kapwa, talaga, mabigat sa dibdib po yung nangyayari po sa akin. Thank you, Lord, dahil nga, sabi ko nga kay Lord, bakit ngayon lang po kita nakilala? Ba't ngayon lang po kita nakilala? Sayang po yung panahon na mahabang panahon na maging masaya sana ako, maging payapa. Pero thank you Lord dahil nandito nga pa ako sa comfy, sa pakikinig ng mga pastor, sa mga preacher. Nakakakuha po ako ng aral. Kaya mula po nung nandito na po ako, thank you Lord dahil unti-unti po niya akong binabago. At unti-unti niyang inaayos yung buhay ko rin. Kaya nga dito po sa Bible verse ko, saan ba yun? Wait lang po. Sa John 14, verse 27, sa Tagalog po, kapayapaan iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. At saka po, nabasa ko rin po nabasa ko rin po yun sa Colossus 3:13, na kung may nanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, katulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kinonfess ko na po ito. Unti-unti niya akong binabago. Maraming salamat po. Thank you, Lord.
Thank you, Lord, Sister Cora, sa napaka makabagbag damdamin na sharing, no? Hindi ko rin inaakala na si Sister Cora meron ding ganon dalahin kasi palagi din siyang masayahin, palagi nakatawa, pero talagang meron talaga na bigat sa puso. Ibig sabihin lang talaga na lahat tayo ay dumadanas talaga ng mga bagyo sa buhay. And thank you, Lord, no? Maraming ang nakaka-experience na mga batang lumalaki ng walang responsableng tatay, ng walang tatay. Pero maraming salamat sa Panginoon, no? Kasi si Lord handa siya maging father to the fatherless. Diba? Siya yung... Opo. Okay. Idagdag ko lang po. Ngayon po, kinuha na po siya ni Lord. Nung time na wala ako kay Lord, hindi ako tumingin sa alam mo na sa isip ko, mabuti yan sa iyo. Sama po talaga. Kaya huli na rin pagsisisi na sana ko malang siya, nakausap kahit nang gano'n na nangyayari sa amin. Yun lang po. Thank you. And thank you, Lord. Ayan, sister, naalala ko yung sinabi mo kanina na sana noon pa kita nakilala, no? Napakarami sa atin yung talagang nagsasabi na, sana Lord, lagi kitang kasama kahit nung noon pa, di ba? Kasi, pero ang maganda doon, sister, alam mo, in the end, nakilala mo si Lord. Amen. Di ba? Tayo, sa ating lahat, di ba? Kasi nung hindi pa naman talaga natin kilala si Lord, masasama naman talaga mga ugali natin. Iba-ibang level lang. Iba-ibang shapes and sizes. Pero may mga kamalditahan ng bawat isa sa atin. Hindi ba? Pero thank you, Lord, kasi tinawag niya tayo. Hinango niya si Sister Cora doon. Hindi siya storm na one time lang biglang magpapas. It's something na ang tagal noon. Parang imagining ko, sobrang lalim noon. Hindi ba? Pero salamat sa Lord kasi ang bawat isa sa atin, lahat ng dala natin sa dibdib natin, lagi siyang nandyan at lagi niya tayong inaaya. Come. Halika, anak. Kasama mo ako. Tutulungan kita. Mahal kita. Ayan. So, sige nga, pakinggan natin ang awit mula sa puso ni Sister Cora. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman. Ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang gagabay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, taglay ngayon. Sabay tayo, mga kapatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, sa bagong buhay, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Thank you,
Thank you, Lord. Lahat tayo binigyan ng Lord ng bagong buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon. Amen. O, Thank you. tawagin naman natin yung dalawang nananahimik dito sa likod. Kanina pa daw siya nanginginig. Sorry, Sister Midnight ko. Sister Queenie! Hello po. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat ng nanonood. Ayan po, i-share ko lang din po nung mga panahong maliliit pa kami. Nung sa probinsya kami, nung una, okay naman kami. Okay naman yung nakita ko sa lang ko na maganda yung pagsasama nila. Pero dumarating ang time na siguro ang pamilya, ang mag-asawa, minsan siyempre hindi magkasundo. Dahil siyempre nga sa kahirapan din. Tapos, yung mama ko nag-decide na umalis, pumunta ng Maynila, iwan kami kay Papa. Pero, alam ko naman na nung time na yun, ginawa lang yun ni Mama para mabuhay kami. Kasi nung time na yun, si Papa, hindi din ganun kaano sa trabahong ano po. Pero magaling po siya sa bahay. Parang ganun. Yung napanood ko din po dati ng yun, sa GMJ. Yun lang po may ano ko kasi si Papa sa lahat ng trabahong bahay, maasahan mo naman po siya. Pero yung pagpo-provide po ng kailangan ng pamilya sa pag ng halimbawa pera, yun po ang kakulangan niya. Pero ginawa po yun ng nanay ko. Nung panahon na yun, naiwan kami sa kanya hanggang sa lumaki kami, nag-aral kami. Namulat din ako na kami, parang hindi ako masaya dahil hindi buo yung pamilya namin. Tapos nung time na na si Mama sa Maynila, parang siguro na siya sa buhay na mulatan niya, nag-decide siya na iwanan si Papa kasi sabi niya nung time na yun, lagi daw siyang binubugbog ni Papa, yung mga ganun. Pero hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman nakikita ang akto na ganun. Pero kwento lang po yun ni Mama sa amin hanggang ngayon. Pero hanggang sa na po kami, andyan kami nung nakatapos ako ng high school, kinuha kami ni Mama. Nagsama-sama kami dito magkakapatid. Tapos nung nung nakapag-trabaho ako saglit, tapos yun, nakapag-asawa din ako, pinangako ko din sa sarili ko na kung yun ang makikilala ko, mapapangasawa ko, yun na yun habang buhay. Pero yun din, sa pagsasama namin, hindi din talaga nawawala yung bagyo nga na ganun. Ganun, parang naulit yung paghihirap, lahat po. Binagdaanan namin na magpalaki ka ng bata, magpaaral ka. Dumaan din po ako sa yung mangungutang. Naranasan ko rin po na mag-5-6, pero ang hirap. Di ka makatulog kasi iniisip mo may babayaran ka. Tapos, minsan po, naisip ko na naubos na yung mga naisanla ko na po hanggang sa narimata na po. Yun, wala na lahat po. Kasi ang hirap po talaga, naranasan kong nagpaaral kami. Tapos, siyempre yung tuition, lahat po, ilan silang nag-aaral. Tapos, siyempre, may dumarating na nagkakasakit yung mga bata, sabay-sabay gastusan. Pero po, nalagpasan din namin yun, yung time na yung nakapagtapos naman yung panganay ko po ng college. Pero, mayroon pa rin mga bagay na yung inaasahan mo na makatapos siya, tapos makatulong. Tapos yun, bigla nag-asawa. 3rd year pa lang college, nag-asawa. Pero sinuportahan po namin siya hanggang siya makapagtapos. Pinag-aral pa rin po namin siya ng 4th year, nakatapos siya. Kahit na may anak na siya. Hindi namin ipinaramdam sa kanya na yung panghinaan din siya ng loob. Yun, andyan kami hanggang sa ngayon. Tapos nagkaroon siya ng isa pang anak ulit. Sa iba namang po yun. Yun, na naulit-ulit. Yung parang ganon.
Pero sa panahon na ano rin yung anak ko, yung nangangailangan din ng suporta, andyan talaga kami sa kanya, hindi namin siya pinabayaan. Hanggang sa ngayon, papasalamat siya sa akin, sa amin, mag-asawa kasi hindi namin siya pinabayaan. Hanggang sa may trabaho na siya ngayon, thank you Lord po, kasi hanggang na ngayon, nakaka-ano na rin po siya, nakaka-recover na rin po sa buhay na yung paghihirap na dinanas niya. Tapos, eto naman po, yung pangalawa ko, nagpapaaral din po kami ngayon. Pero thank you Lord pa rin kasi kahit na anong hirap na sa financial, andyan si Lord nagpo-provide. Pag oras na kailangan mo, magugulat ka na lang may darating na biyaya ng grasya. Yun ang pinagpapasalamat ko kasi napunta rin ako dito. Yung parang nabibigyan ako ng lakas ng loob na lumaban para sa mga susunod pang mga anak ko. Yun, thank you Lord kasi dahil din kay si Scora, sinama niya ako sa ganitong gawain. Papasalamat talaga ako kasi nabibigyan ako ng konti, ng lakas ng loob na magpatuloy na sa buhay. Tapos, ito nga yung verse ko na lagi kong mula nung nakapag-attend po ako ng prayer meeting, ito yung kong verse sa Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubos na nabibigatan sa inyong pasanin at kayong bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ang dala-dala ko hanggang sa ngayon. Yun po. Thank you, Lord po. Ayan. Thank you, Lord, no? Thank you, Lord, Sister Queenie, for sharing your story mo, no? Thank you, Lord. Tunay nga, no, na ang buhay, yung bagyo sa buhay, hindi pala one time lang. No? Parang bagyo talaga sa panahon natin na hindi siya tumitigil. Diba? Merong mga panahon na sunod-sunod siya. May mga panahon na parang medyo hindi sunod-sunod, nakakahinga-hinga. Pero thank you, Lord, no, na kahit na may mga ganong bagyo sa buhay, thank you, Lord, kasi sabi nga ni Lord, di ba, come to me, no, kayang-kaya tayong iahon ng Panginoon dun sa pagkakalunod natin. And thank you, Lord, Thank Sister you, Lord, Queenie, for kasi, sharing. ayun po, yung pangalawa ko ngayon, nakatapos na rin po ulit ng engineering po. Ayun, nag-aantay na, magre-review na lang po siya ngayon. Thank you, Lord po talaga kasi andyan si Lord. Amen. Thank you, Lord, Sister Queenie. Ayan, dahil po dyan, Sister Queenie po ay may awitin din para sa ating Panginoon. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawala sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang ibig ng puso ko. Huwag mong hayaan
Thank you. Thank you, Lord. Kapag talaga merong something sa puso natin, no, talagang mapapaawit ka talaga ng, Lord, ingatan mo ang puso ko. 'Di ba? Pero nakakatuwa ang Panginoon ay pumunta dito sa atin. He came to seek and save the lost. Yung mga gulong-gulo, yung mga nahihirapan, yung mga nasasaktan, 'di ba? Hindi lang yung physical na bugbog. 'Di ba? But syempre, lahat tayo nandun yung salamat, Lord. Kasi nandyan ka para kalingain ang bawat isa sa amin sa panahon na kami ay lito, hilo, at lupaypay. Hindi ba? And that is the very reason why Jesus came para sa ating lahat, di ba? Ang dami pala nating sharing. Kasi lagi kayo naka-smile, kaya hindi talaga halata. Which is, yun ang buhay ng Kristiyano, hindi ba? Kasi nandun na yung alam natin ng Panginoon, laging nandyan yung paglingap niya. Kahit minsan, pag uwi natin sa bahay, biglang makikita mo, hala, bakit ganyan? Diba? Pero nandun yung kagaanan sa puso natin na alam natin na ang Panginoon, He is always in full control sa lahat ng nangyayari. Kita mo nga ngayon, Sister Queenie, meron ka ng engineer, diba? Kaya, thank you, Lord. Glory to God. Lord. O, syempre, hindi naman din pwedeng hindi natin marinig ang sharing ni Sister Baby. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Ang ating tema kasi ngayon ay bagyo eh. So bilang tayong mga Kristiyano, talagang hindi perpekto ang buhay natin. Marami talaga tayong mga pinagdadaanan na mga pagsubok. Ang mai-share ko lang sa akin is, siguro ang naalala kong matinding pagsubok na dumating sa buhay ko is nung nagkasakit yung asawa ko. Kasi nung time na yun is pandemic. So talagang financially, talagang pag inabot ka ng hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta, kanino ka lalapit. Kasi nung time na yun, kahit may pera ka, pag tinanggihan ka ng hospital, kasi hindi sila tumatanggap ng pasyente pag hindi ka COVID. So kahit na critical yung pasyente mo kasi hindi mo na maintindihan kung paano mo siya aluin kasi may masakit, hindi mo naman alam kung paano gamutin. So sa ospital ka pupunta. So doon lang ako parang sabi ko nga, nung time na nagkasakit yung asawa ko kasi nagkaroon siya ng sakit yung sa kidney niya. So, nung umabot siya sa time, kasi nung dinala ko siya sa clinic, pina-ultrasound, so meron siyang mga kidney stones na sa both niya na kidneys. So, tapos yung yung time na yon, sumabay pa yung hemorrhoid niya. So, hindi na maintindihan kung saan ang gagaling yung sakit. So, nung time na yun na talagang maaawa ka na lang. Kasi alam mo hindi mo alam kung anong gagawin mo. Wala kang hawak financially. So nakikita mo yung asawa mo, gumagapang na, sumisigaw na masakit. So hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Nakarating kami ng dito sa Caloocan kasi sa Oka. Nakarating kami dun sa Caloocan Medical. Wala daw hindi sila tumatanggap ng admission. So outpatient lang yun nila. Simula nung 7 o'clock, nakarating kami ng East Ave. So nung time na yun, alam nyo naman ang sakayan, ang hirap. So pagdating namin ng East Ave, alam mo sabi nung gwardiya, hindi kami pinapasok sa hospital, ang sabi sa ER, Ma'am, nakatayo pa po yung pasyente nyo nakakalakad, hindi po kayo i-admit sa loob. Umuwi po kayo. Nakita mo yung asawa mo, hindi mo alam kung paano mo siya aaluin. Kasi hindi mo naman alam kung anong gamot ibibigay mo. Kasi masakit. Basta daw masakit. So hindi ko na ma-interest. So the following day, sabi ko, paano to, Lord? Inuwi ko. Nakarating kami ng Bernardino. Bumalik kami ng Bernardino. So alam nyo ang binigay? Pain reliever. So hindi pa rin walang So sabi ko, hindi ko kasi ma-detect kung alin yung masakit, kung yung hemorrhoid niya o yung kidney niya talaga. Kasi basta daw masakit na masakit, hindi na daw siya makaano. Sabi ko, nung kinabukasan,
humingi ako ng tulong. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, ano bang kailangan kong gawin na saan ba ako pupunta para magkaroon naman ng linaw yung kung ano yung nararamdaman. Kasi hindi mo na pwedeng bigyan na lang ng bigyan ng pain reliever yung may sakit. So, nung time na yon, thank you, Lord, kasi ang tumulong pa sa akin is Quezon City. May tumulong sa akin, dinala ko siya ng QC Gen. Doon ko siya, kasi, nung time pati na yon, nagdi-discharge na siya ng, kumbaga yung dumi niya, may kasama ng dugo, talagang, alam mo yung, may dugo na, makikita mong nanginginig na siya sa nervyo, sa takot, kasi yung discharge na dugo na eh. So, hindi ko na maintindihan kung alin yung nararamdaman niya talaga. So, nung dinala ko siya QC Gen, natatawa pa ako kasi ganun din. So, pandemic pa rin, information ka, ang sasabihin ng nurse na nasa sa ER, Ma'am, gaano na po ba kadami yung discharge niya? Gatabo? Gatimba? So, ano po bang kailangan yung himatayin yung pasyente ko? Puro release na ng ano. Sabi ko, Lord, ano po ba ang kailangan kong gawin? So, buti na lang kamo kasi may referral, nagamit din namin yun, na sabi ko, buti na lang din kasi sinabi kong kasi pinabalik pa ulit kami kinabukasan. So, kasi ma'am, ganito, ganyan. So, nung kinabukasan, hindi pa rin kami tinanggap kasi kailangan pa rin ng referral na galing sa information na doon kami galing kasi nagkataon na holiday. Buti na lang, may kasabay ako. Sabi ko, talagang wisdom pa rin ni Lord na, sumabay ka na dyan. Kasi parang di nakahirig niya ako ng sleep doon sa at least na ipaano ko siya, nadala ko rin siya napacheck up ko rin siya sa doktor. Kaya, glory to God. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano ang financial. Kasi ang gamot niya, may gamot siya sa hemorrhoid na maintenance for 4 months hanggat sa umayos yung niya. At meron din siyang para din sa kidney kasi in-advise na kami ng operation. Sana ko kukuha, Lord. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang magpo-provide. Sabi ko, and glory to God, nailabas naman niya yung bato, naging okay na siya. So, hindi na kami ng surgery. Kaya, glory to God. Kasi bilang nanay, bilang asawa, talagang tayo talaga ang receiving ng tagatanggap ng problema. Pero dahil na kay Lord tayo, pinatatatag niya tayo. Parang na lang. So noon nung nandun ako sa sitwasyon, hindi ko maintindihan kung bibigay ako o hihinto ako. Pero si Lord lang eh. Sabi nga dun sa Hebreo, yun ang life verse talaga na simula na nandito na ako sa Comfy na si Sister Bebot ang nagpakilala sa akin, ang nagdala sa akin dito, si Sister Offie. Iyon talaga ang pinanghawakan kong verse ng Hebreo 13 verse 6 na never will I leave you, never will I forsake you. Kaya thank you Lord. Sa ngayon, yung mga memories na mga problemang dumarating, yung mga pagsubok sa buhay, parang kwento na lang siya na ako nga dumating sa ganon. Yung problema mo, wala yan sa kalingkingan, naisi-share mo na siya sa lalong-lalo na sa katulad sa community natin. At saka may mga kapatid ka na sinisharean mo ng problema, pero hindi advice na sarili nilang opinion, lahat dinadaan sa prayers. Kaya talagang marami kang mga kapatid na nagiging kasama mo sa prayer warriors mo din. Kaya thank you Lord, kasi napakabait at napaka talaga ng Diyos. Kaya talagang yun ang sinasabi ko na I love you Jesus. Kaya thank you Lord. Lahat ng pagsubok nako-conquer mo through sa mga ni Lord na wisdom niya na binibigay at sa mga taong nakapalibot sa iyo, nakasama mo rin na nanampalataya sa Diyos. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord, Sister Baby. At dahil dyan, may awitin si Sister Baby para kay Lord. Kaya pala yan ang song niya. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation.
is to seek your face and to behold the beauty of your holiness. One thing I desire is to seek your face and to behold the beauty of your holiness. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Sister Baby. Salamat mga kapatid sa pag-share nyo ng pagbabahagi. Ayan. Alam niyo, bago kami nag-start kanina, nag-iiyakan sila. So, buti na. Ngayon, wala na kasi natapos na. Ayan. Pero nakakatuwa, no? Pagka naaalala natin, tama yung sinabi ni Sister Baby. Yung mga kwento natin, dumadaan lang talaga yan. Dumadaan yan. Pero eventually, makikita mo na tinulungan ako ni Lord noon Bakit nung time na yun? Bakit parang, umaagos na parang mga batya o balde yung luha ko nung time na yun. Diba? Kasi nga, parang parang siyang storm na bigla lang siyang dadaan, pero nandun din ang Panginoon. Diba? Siguro kung may tatlong bagay tayong makikita dun sa story yung sa story na yon sa Matthew 14, na ayun nga, galing nga sila sa feeding of the 5,000 at pumunta sila dun sa boat kasi tatawid na sila dun sa kabilang dako. And then eventually, nagkaroon ng storm. Tapos siguro inisip nila, nasan si Jesus? Hindi ba? Pinabayaan na ba ako ni Lord? Nakalimutan na ba kami ni Lord? Di na ba kami babalikan ni Lord? Kapag nakadanas tayo ng pagsubok, yun talaga yung mga unang naiisip natin. And then suddenly we realize, no, Jesus is near. Diba? God knows exactly where you are right now. Diba? Alam niya exactly kung ano yung tinadaanan mo. And sabi dun sa ating mga Bible verses, sabi dun sa Psalm 145, verse 18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Ang kailangan lang nating gawin ay tumawag sa Kanya. Nung si Peter, nakita niya si Jesus na, Lord, ikaw pala yan, di ba? Tapos sinabi sa kanya ng Lord, come. Lumapit si Peter kay Jesus. Kaso ano nangyari nung time na yon? Bigla niyang na-realize, ang lakas ng hangin, ang lakas ng mga alon. Mahuhulog ako. Nahulog nga siya. Bakit? Kasi napatingin siya dun sa mga bigat na nakapaligid sa kanya. Sometimes ang nangyayari kasi sa atin, uma-attend na tayo ng church, Sunday, praise and worship, nakakapakinig ng Word of God. Kaso, pag lumabas na tayo ng fellowship, biglang parang nakalimutan natin yung mga pinag-usapan natin. Tapos ang naiisip natin, itong bayarin sa Meralco, yung mga natin, biglang, bakit parang mas malakas yung boses ng mga pagsubok sa ibang panahon, di ba? Pero kapag nasa church ka, yes, Lord, naniniwala ako, kaya mo yan, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan, di ba? The thing is, ito isang paalala sa atin na lagi nating ituon yung mata natin sa ating Panginoon. Lagi nating ituon yung mata natin sa mga pangako niya. Kasi kagaya nga nung verse ng Sister Baby, di ba? Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Lord. Mga kapatid, tanungin ko kayo, pinabayaan na ba kayo ni Lord? Ay, ang hina ng sagot. Pinabayaan na po ba kayo ni Lord? Hindi. Yan. Bawat isa sa atin, alalahanin natin, tanungin natin yung sarili natin, minsan ba, pinabayaan ako ni Lord? Hindi niya tayo pinabayaan. Lagi siyang nandyan. Minsan ang kailangan lang natin gawin is be willing to get out of the boat at talagang lumapit kay Lord. Minsan may ipapagawa siya sa atin na kailangan natin talaga is mag-obey. Kung ano man yon. Ang importante kasi para marinig natin ano yung gusto paggawa natin ng Lord, yung patuloy na
pagtibayin natin yung relasyon natin sa Panginoon, which is yung usual na sinasabi sa atin. Lalo sa mga kabataan, lagi natin itong pinapaalala. Magbasa ng Bible, patuloy na manalangin, tumawag. Kung meron tayong mga desisyon na gagawin, lagi tayo magtatanong sa Lord bago tayo gumawa ng mga, especially the major decisions. Even the minor decisions, di ba? And kapag meron tayong kapag mayroong pinagawa ang Lord sa atin, lagi tayong i-fix natin yung attention natin sa instruction niya, sa mga pangako niya, dun sa mga, yes. Ayan po. Lagi nating i-fix yun. Kasi nakalagay sa Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Siya yung nagpapahintulot. Siya yung nagpahintulot ng bagyo. Nung time na tumawid sila Pedro, patungo sa kabilang pangpang. Siya din yung kasama niya. Siya din yung nagligtas sa kanila. Lagi nating alalahanin, mga kapatid, di ba? When we look off from Christ and look at the greatness of the opposing difficulties, we shall begin to fail. But when we call to Him, He will stretch out His arms and save us. So, in conclusion, when life gets real, at tanong natin yung sarili natin, nasan ba yung focus ko? Nakafocus ba ako dun sa mga waves around me? Or nakafocus ako kay Jesus, sa ating Panginoon, na laging nag-aanyaya sa akin na, come, tara anak, tara Helen, tara Cora, diba? When we focus on anything other than Jesus, we begin to doubt His goodness, faithfulness, and presence. But when we focus on His love, His word, His promises, then we can rise above the storms, get closer to Him, and then makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin, sa bawat dinaranas natin. Kaya maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig natin, patuloy nating pakikinig. Lagi nating kasama si Lord, tandaan natin. At mahal na mahal tayo ng Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung meron man po sa atin na dumaranas ng mga storms, maliit man yan o malaki, merong paalala sa atin, yung nakalagay sa Isaiah 43, sabi doon, do not be afraid. I have saved you. I have called you by name. You are mine. Sige po. So, let's close in prayer. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa kabutihan nyo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, dahil hindi nyo po kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Alam nyo po where we are at lagi pong dumarating ang tulong sa oras ng kailangan namin, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagpapaalala that all we have to do is to fix our eyes on you. Kasi ikaw po ang laging kaagapay namin sa bawat oras. Napakabuti niyo po. Continue, Lord, to be glorified in our lives. Thank you so much, Father. Mahal po namin kayo. This we pray in Jesus' name. Amen. Awitin natin yung nakalagay sa Isaiah 43, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutubo, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim
anumang pagsubok, kasama natin si Jesus. Thank Thank you, Lord, mga Thank you, kapatid. God bless you. God See you bless next you. week. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.